Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obed. At eto na po ang pagpapatuloy ng kwento ni Sebio at ng bertud ng gawi-gawin. Ikapitong tagpo. Pakinggan natin ang kwento. Matapos maligpit ang mga kalalakihang aswang na humamak sa mga kababaihan at pagkatapos masigurong ligtas na ang mga kababaihan, dumiretso na si Mang Sebio at ang gawi-gawin sa bayan ng Astope. Ang bayan ng Astope ay isa sa maliliit na bayan. Nasa tabing dagat ito. At hindi ganun karami ang naninirahan. Kadalasan ay mga kampo ng dalawang naturingang lider na sina Gimo at Densyo. At ang mga lahi ay purong aswang. Marami nang naganap na operasyon sa bayang ito. At kasama na roon ang bentahan ng mga bata, mga kababaihan, mga laman loob ng mga tao, at pagkawala at pagdukot ng mga kalalakihan upang yang gawin at gawing kauri nila. Medyo matao sa sentro ng Astope. O mas tamang sabihin, pugad ng mga aswang dahil purong aswang naman ang mga naroroon. At mukhang may kasiyahang magaganap. Maraming taong nakabihis at halatang may mga pangalan. May mga bodyguards pa na nakabantay sa tabi-tabi nila na wala ring ipinagkaiba sa pinaglilingkurang amo na aswang din. Maraming naglalakihang kahon sa unahan sa may malaking entablado. Maraming mesa kung saan masayang nagiinuman ang mga bisita at nagkakwentuhan pa. Dumiretso si Mang Sebio sa pinakagitna at naupo sa bakanting upuan at mesa. Agad siyang nilapitan ng lalaki at tinanong kung gusto ba niya ng maiinom at makakain. Tumango si Mang Sebio at ilang sandali pa, bumungad na sa kanyang harapan ang isang basong sariwang dugo na mula sa tao at isang bandihado ng laman loob na gumagalaw-galaw pa. Lihim na napatiimbagang na lamang si Mang Sebio at pakunwaring nginitaan ng lalaking nagbigay sa kanya nun. Pinakalma na muna niya ang kanyang sarili dahil kailangan munang makibagay sa mga nakapaligid bago simulan ng pakay. Nakaupo lamang siya ron. Tahimik na pinagmasdan ng galaw ng paligid. Hindi niya na rin ginalaw ang nakahanda sa mesa at hinayaan itong langawin ng langawin. Ilang sandali pa, may lalaking lumapit kay Mang Sebio. Bihis na bihis ito, katulad ng karamihan, at merong maraming alahas sa katawan. Pero wala itong ibang kasama. Wala siyang bodyguard, hindi kagaya ng iba. Pare, kailan ba magsisimula ang subastahan? Kaswal na tanong ng lalaki, sabay dampot ng laman loob sa bandihado at sa kanginuya. Napatingin si Mang Sebio sa lalaki at habang gumagalaw ang panga nito, parang nguyain ang kinakain laman loob. Ganun din ang pagpipigil ni Mang Sebio na wasakin ang pagmumukha nito. Tsaka kung masasarap na naman ang putaing ihahain nila sa subastahan na to. Sa mga nagdaang taon, nakalamang nga ako sa mababang halaga. May nakuha ko dati na 4 na sanggol. May sariwang laman loob pa. Pagmamalaki pa ng lalaki at saka ipinagpatuloy ang pagkain.
Hindi na lamang ito pinansin ni Mang Sebio. At mula sa pagkakatingin dito, nabaling ang kanyang pansin sa entablado kung saan may nakatayo doon na may mahalagang sasabihin. Nag-anunsyo yun na hindi magtatagal at sisimula na ang subastahan. Sa anunsyong yun, hindi maitago ang saya sa bawat mukha ng mga aswang na naroroon. Nagsipaghandaan na rin ang mga ito at kanya-kanya sa paglapag ng naglalakihang bag sa mesa. Mga bag na naglalaman ng limpak-limpak na halaga, kapalit ng kahong bibilin sa gaganaping subastahan. Mula sa entablado, nabaling ang tingin ni Mang Sebio sa mga sasakyang kararating lamang. Kanya-kanya sa pagbate, pagyuko, at pagbigay galang ang lahat nang lumabas mula sa sasakyan. Ang dalawang taong kinikilalang lider, sina Gimo at Densyo. Nakangiti pa ang dalawa at diretsyong naglakad patungo sa isang establishmento sa bandang unahan. Sa paglakad ng dalawa, nakasunod pa ang humigit kumulang sa 50 bilang ng mga bodyguards. Makalipas lamang ang 10 minuto, nagsimula na ang subastahan sa pangunguna ng kanang kamay ni Gimo na si Gregorio Hernaez. Simulan na natin ito. Simulan na natin agad. Dahil meron pa kaming lalakarin. Simulan na natin sa unang kahon. Simula ni Gregorio. At ipinuwesto naman sa harap ng kanyang mga tauhan ang unang kahon na naglalaman ng 2 sanggol. Nagpantig ang magkabilang tenga ni Mang Sebio. Pagkarinig sa pag-iyak ng 2 sanggol, hindi niya na napigilan ng sarili at agad napatayo. Wala pa akong sinasabing presyo. Pero may tumayo na. Puna ni Gregorio nang mapansin ang pagtayo ni Mang Sebio. Para sa ating unang presyo, 5,000. 6,000! 6,000 naman ako! 8,000 rito. 8,000. 10! 10! 10,000! 20,000. 20,000. Sa pagsigaw ng matabang lalaking nakaupo sa likod ng subigaw ng 20,000. Agad isinara ang subastahan para sa unang kahon. Sunod na binuksan ang ikalawang kahon. At hindi na matigil kasi sigaw ang mga dumalo. Pataasan ang presyo para lamang maagaw at maangkin ang dalagitang ibinalandra sa harapan. Kahit na may takip ang bibig neto, maririnig pa rin ang paghagulgol ng dalagita. Sunod-sunod na pagbukas ng kahon ang nangyari sa mga sumunod na minuto. Sobrang ingay na ng paligid dahil sa nagtataasang boses ng mga nag-aagawan. Habang tumatagal, naglalakihang halaga na ang pinagtatalunan at buhay na ng tawang nakataya. Meron pang hindi nakapagpigil at nagpalitan ng lakas. Agad ding inawat at kinaladkad palayo ang mga ito. Ilang sandali pa, nang mga lahati na ang pagdaraos ng subastahan, kumilos na si Mang Sebio at dahan-dahang pumuslit patungo sa establishmentong pinasukan ni Gimo at Densyo. Ngunit sa puntong ito, nagpalit anyo si Mang Sebio sa muka at hubog ni Densyo. Kung hindi niya kasi gagawin yun, haharangan na naman siya ng mga tauhan nito. Ginawa ito ni Mang Sebio
mula sa kapangyarihan ng pagbabagong anyo ng gawi-gawin na si Guigo, na siyang sumanib kay Mang Sebio upang lihim na mapas lang sina Gimo at Densyo. Uunahin niya ang dalawa bago pulbusin ang mga angkan nitong nag-aagawan pa sa subastahan. Patuloy na nagbalat kayo si Mang Sebio at ginaya na nga ang pagmumukha ni Densyo. Pinapasok siya agad. Walang kahirap-hirap na nakapasok sa silid kung saan nag-aantay si Gimo kasamang iba pang mga lider nang nagliliitang angkan ng iba pang mga aswang. Sina Gimo at Densyo kasi ang nilalapitan ng mga ito sa bayan ng Astope dahil ang kampo ng dalawa ang taga-supply ng laman loob. Siguraduhin nyo lang na mababayaran ninyo ito, ha? Siguraduhin nyo mababayaran to sa lalong madaling panahon. Dahil kung hindi, pipilitan akong ligpitin ang buong angkan ninyo. Pagbabanta pa ni Gimo. Sa may 3 lider ng maliliit na angkan ng aswang na naninirahan sa bukirin ng Astope. Pumayag na si Gimo sa inihain na kasunduan at matapos permahan ng 3 lider, nagsialisan ng mga ito. Naging abala rin si Gimo sa pagperma ng mga papeles na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Nang mapansin niya si Mang Sebio na nakatayo sa harapan ng pinto at kanya itong tinawag. O Densyo, hariyan ka pala. Pakibilang nga ibinayad sa akin yung mula sa sitio Mahopay. Hindi ako sigurado sa mga yan. Kulang-kulang pa naman niya magbayad. Pag-utos niya pa kay Mang Sebio sa pag-aakalang si Densyo. Alinsunod sa inutos ni Gimo, naupo si Mang Sebio sa harapan ng 2 naglalakihang bag na nag-uumapaw sa lamang salapi. Inisa-isa itong dinampot ni Mang Sebio at nagpanggap na nagbibilang. 1 oras mahigit nang lumipas at ganun pa rin ang kanyang sitwasyon. Hindi naman na kailangan ng tiyempo ni Mang Sebio dahil kung tutuusin, kayang-kaya na niyang ligpitin si Gimo. Subalit, sinasabayan na muna niya ang takbo ng panahon. Siya nga pala, Densyo. Ano palang sabi ni Boss Gastor? Ginalingan mo bang salita mo? Inayos mo ba yung sasabihin mo? Baka mamaya malilinti ka na naman tayo. Dahil hindi ka marunong makipag-usap. Pagkuway basag ni Gimo sa katahimikang namamagitan sa kanilang dalawa. Hindi nakasagot si Mang Sebio dahil hindi naman talaga siya si Densyo. Hindi na lamang siya umimig at nagpatuloy sa pagkukunwaring nagbibilang ng salapi. Hindi rin nagsalita si Gimo sa mga sumunod na minuto. Tila nag-aantay pa rin ng kasagutan. Ngunit dahil sa daming papeles na dapat pirmahan, nakalimutan na niya ang kanyang tanong. Nang lumipas ang dagdag 3 minuto, itinigil na ng Mang Sebio ang pagpapanggap at bumalik na sa dating anyo. Ang pagmumukha ni Guigo. Nakatalikod sa gawin niya si Gimo kung kaya't hindi siya napansin agad. Ngunit ilang sandali lamang din, humarap si Gimo sa kanya upang magtanong sana. Ngunit bago pa man makapagsalitay, ginilitan na si Gimo sa kanyang leeg. Hindi na ito nakasigaw pa o nakagawa ng kahit na anong ingay. Dahil mula sa simpleng paggilit ng leeg, tuluyan na itong pinugutan ng ulo at isinilid sa itim na supot ang pugot na ulo. Pagkatapos ay normal lamang na naglakad at lumipat sa kabilang kwarto kung saan naroroon si Densyo habang may ginagawa ito. Saktong pagpasok ni Mang Sebio sa kabilang kwarto ay nakatalikod si Densyo na tila ay nagsasalita ang mag-isa
na parang may minumukmok. Parang galit na galit ito. Ayaw pa kaming pagbigyan eh. Kami na nga lang nagbibigay yaman sa kanya. Ayop na yan. Sambit pa ni Densyo na parang ang tinutukay niya ay si Gastor Hilaya. Pinagsisipapan nito ang mga bagay-bagay sa paligid. Hanggang sa matigil ito nang mapansin si Mang Sebio sa may pintuan. Nagtatakang napatanong pa ito. Sino ka? Inihagis ni Mang Sebio ang daladalang supot sa harapan ni Densyo. At ganun na lamang ang gulat ng huli matapos gumulong sa kanyang paanan ang pugot na ulo ni Gimo. Nang mapatingin itong muli kay Mang Sebio, agad itong nag-anyong aswang. Taglay ni Densyo ang anyo ng aswang na may lahing kurita. Bahagyang lumaki ang hubog nito at nadagdagan ng mga kamay. Sa halip na 2, naging 4. Tumingkad ang mga tenga na may matutulos na dulo. Naglalakihan ang mga nanlilisik na mga mata. Nagsipaghabaan ang mga kuko mula sa kamay at paa. Naglalabasan pa sa bibig ang mga malalagaring ngipin. At umalingasaw ang nakasusulasok na amoy. At ang nakapapasong laway nitong walang humpay sa pagtulo. Matapos na itong makapagpalit ng anyo, agad itong sumugod kay Mang Sebio. Unang pagsugod nito ay sumalpok sa pinto. Gawa ng nailagan agad ito ni Mang Sebio. Wasak ang pintuan. Ngunit agad din itong sumugod pabalik nang makabawi na. Ngunit katulad lamang kanina, ay sumalpok lamang din sa dingding at nawasak. Pailing-iling pa si Densyo dahil sa bahagyang pag-ikot ng kanyang paningin matapos tumama muna ang ulo. Sumugod pa itong muli. Pero wala ring kinalalagyan ng kanyang mga pagsugod. Napakadali lamang itong naiwasan ni Mang Sebio. Nang mapagod kakasugod, nagbalik anyong tao si Densyo at sinubukang kuhain na lamang ang loob ni Mang Sebio nang mapagtantong nasa peligro na ang kanyang buhay. Wala akong alam kung ano talagang pakay mo, pare. Pero pwede naman natin pag-usapan ito, hindi ba? Hindi ba? Ano bang gusto mo? Pag-usapan na lamang natin. Sambit pa ni Densyo. Napangiti-ngiti pa. Na parang napipilitan na lamang. Subalit hindi umubra ito kay Mang Sebio. Huwag mo kong mangiti-ngiti riyan, Densyo. Mas mabuti pang mamili ka kung paano kita papaslangin. Sagot ni Mang Sebio na ikinatigas ng muka ni Densyo. Muling nag-anyong aswang si Densyo at muling sumugod kay Mang Sebio. Kahit pa man sa dami ng kanyang mga kamay, hindi niya magawang mahawakan si Mang Sebio dahil sa liksi at bilis at hindi niya ito maabutan. Napasubsob na lamang sa saig si Densyo matapos mahawakan ni Mang Sebio sa kanyang balikat at gawaran ng napakalakas na pagsiko mula sa likuran. Hindi na rin nakabangon pa nang tadyakan ito ng sunod-sunod. Nagkaroon pa ng bitakang sementadong saig sa lakas ng puwersa ni Mang Sebio. Hindi lamang yun. Iniangat niya si Densyo at walang kung ano-anong ibinalibag sa may pintuan. Wasak ang bahaging yun. At nagpagulong-gulong pa sa paglabas si Densyo. Kalmado lamang itong sinundan ni Mang Sebio at dinampot ding muli at saka muling ibinalibag. Paulit-ulit hanggang sa hindi na maipinta pa kung anong itsura ni Densyo.
Naliligo na ito sa sariling dugo. Bali-bali ang mga buto. May napakalaking sugat pa ito sa kanang hita. At mga galos pa sa iba't ibang bahagi ng katawan. At ang kanyang kaliwang mata ay halos lumuwa na. Hanggang sa nangisay na lamang ito habang nakahandusay. Anong pinaplano ngayon ni Gastor Hilaya? Tanong ni Mang Sebio. Sabay apak sa leeg ni Densyo. Dahan-dahang napasulyap naman kay Mang Sebio ang nangihina ng si Densyo. Gusto man niyang sumagot. Subalit sa tuwing bubukas ang kanyang bibig, ay nauuna nang bumulwak ang mga dugo. Hanggang sa tuluyan na nga itong manghinat na wala na ng hininga. Inutil. Bulong na lamang ni Mang Sebio sa pagmumukha ni Densyo na ngayon wala ng buhay na. Yumuko na lamang siya para gilitin pa ito ng leeg at saka isinilid sa lalagyan ang pinugot na ulo. Sa kaparehong lalagyan na nakasilid ang ulo ni Gimo. Pagkatapos ay formal na naglakad palabas na parang walang nangyari. Dumiretso na si Mang Sebio sa ginaganap na subastahan upang iligpit ang mga walang kaluluwang mga nilalang na masayang pinagpepiestahan ang katawan ng mga tao. Nais ko lamang po kayong batiin ng masaya, masigla, masagana, maganda at manigong bagong taon sa ating lahat. Sa lahat po ng ating mga subscribers, mga silent listeners, lahat po ng mga taga-suporta po natin, mga OFW listeners at mga nagpadala po ng mga kwento at mga writers po natin, maraming salamat po. Nais ko lamang po kayong batiin ng masaya, masigla, masagana at manigong bagong taon sa ating lahat. Nais ko lamang din pong batiin ng happy birthday po si Boss Dipred. More birthdays to come, more blessings and good health. Happy birthday po, Boss. At channel po ni Boss Dipred, Dipred Mystery Files, at yung iHeart, may time po kayo, bisita na po sa channel niya. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria, kay Boss Baby Langka, shoutout po sa inyo. At kay Ma'am Annabel Apruebo, shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm dyan po sa May Tawid, Maasin City, Southern Leyte, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Rosie de Mesa, Ma'am, shoutout po. Nais ko lamang din pong batiin si Boss Benji Cayetano, Boss, shoutout po sa family niyo po, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Feli Raimundo Rivera. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Real Mix Vlogs. May time po kayo, bisita na po sa channel po ni Boss Real Mix Vlogs. Shoutout po sa iyo, Boss. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel. Shoutout po sa inyo. Sa family niyo po, shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky, shoutout sa iyo, Boss. Boss Liay Estoque, shout. Boss Edison Velasco, shout. Boss Rodney TV, may time po kayo, bisita na po siya po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B, 73 dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dean Boss Yumi, Boss, shoutout sa iyo, Boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abiliar, may time po kayo, bisita ng channel po. Rochelle Abiliar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Lok, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa iyo, Boss.
At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa'yo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Oliva, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron and Ma'am Lenny Fee, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita ng channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa boss. May time po kayo, bisita ng channel, Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Proxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Ang Bless na Baka, shoutout po. Ma'am Christian, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito po sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Miraiza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 vlog, may time po kayo bisita ng channel, Sai 1986 vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Mslack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Joji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Reyna Bo, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po ko sa Alapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss DJ and George, mahilig po ko sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horsey TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, ma'am. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freya Sword, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout po. Boss Wences 666, shoutout po. Boss John Reynald Zacati, boss, shoutout po. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi ko nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. So, naibigan po ninyo ang ating kwento. Pakihit lang pa like button, pati na dito sa show. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.